Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So kahapon, alam naman natin ang nangyari, no? Yung na-issuehan ng show cause order si Idol ng LTO regarding sa yung mga ginawa niyang paglabag. Tapos, nag-content si Sir MG regarding doon. Napag-alaman natin na talagang sabi ni Sir MG, maghaharap daw sila doon. Kasi sa pagkakaalam ko, meron pa silang kukwestiyonin yung regarding do sa identity, pati yung issue kay FLM na di umano'y may connection daw dun sa loob. 'Di ba? Kasi nga nakuha yung data ng asawa niya na regarding do sa kotse niya, 'di ba? Finlash. Kasi pinagkalat nito ni Sir Norman Ongsin na may connection siya do sa loob. Now, yun ang aanuhin nila ngayon. Tapos, alam mo yun, men, matapos ang lahat, alam mo, hindi pa siya mag-shut up. Talagang, ewan ko dito sa taong to. Ano ba yun, sinasadya mo na lang ba yan, sir? Para sabihin na baliw ka? Para maabsolto ka sa mga kakarating mo? Kasi sobra ng ano to eh. Hindi na ito talaga nag-iisip. Tinan nyo to, no? Nagpasaring pa siya sa LTO. Kung ako sa'yo, huwag ka nang dumaldal. Ano ba? Ano ba yung sinasabi mo dito? Talagang kinall out nyo ang LTO. Kinall out nyo ang LTO para labasan ako ng show cause order. LTO! Ako naman na magko-call out sa inyo kaya. yung pag-call out kasi sa'yo, yun ay wala namang masama doon. Kasi may ginawa ka naman talagang mali. 'Di ba? Wala namang masama doon sa pag-call out sa'yo. Kasi ano lang yun eh. Parang tulong yun ng mga netizen para hindi pa marisan yung mga ganung gawain. Huwag mo sasabihin, ba't sisisihin mo yung mga tao na sinumbong ka? 'Di ba? Ang sisi mo yung sarili mo kasi ikaw yung nagdesisyon nun na hindi ka mag-seatbelt. Ikaw yung nag-video sa sarili mo, 'di ba? Natalakay na natin before 'yan na pagka ganyan kung wag mo i-video. Pag mga ganyang bagay, 'di ba, yung may mga anak na pinapag-drive, may mga anak na pinapag-drive nung magulang nila na nagva-viral tapos papatawagin ko. Di ba naman kasi mga bobo, i-video pa tapos ipopost pa online. Parang ganyan yung ginawa mo, sir. Di ba? Gumawa ka ng mali tapos binidyo mo tapos sisisihin mo yung mga nakapanood na sinumbong ka. Ano ba yan? Alam mo naman sa sarili mo na na may seatbelt law. Yun ang alam. Huwag na nating tingnan yung mga ibang kaso mo kasi may nababasa pang peking plaka. Di ko nga alam kung peke ba yung plaka kasi nakita naman nung nag-post si Food Genius, yung chinek yung plate number mo, lumalabas naman sa LTO. I don't know kung ano yung minimension na fake na plaka. Yung ba yung Marcos? Yung issue ng peke, o whatever, doon na lang tayo sa seatbelt eh. Siguro naman, alam mo na may seatbelt law. Di ba? Hindi na lingid sa kaalaman mo yun na may seatbelt law tayo. Ano yun eh? Actually nga, di ba, na-call out ka na, tapos ginawa mo pa uli. Inanuhan ka na ng mga netizen, oy, wala ka seatbelt. Inano mo pa uli, ginawa mo pa uli. Tapos, sisisihin mo yung mga tao. Ano ba, sir? Diba? Tapos ngayon, dadaldal ka na mauli. Kinall out nyo ang LTO. Kinall out nyo ang LTO para labasan ako ng show cause order. LTO! Ako naman na magko-call out sa inyo kaya. Paano na itatransfer ang mga nakaw na sasakyan? Dahil ako, biktima ako niyan, ha?
Yung sasakyan ko, ninakaw, na i-transfer sa ibang may-ari. Well, yung pag-question mo doon, karapatan mo naman yun, pero hindi yan yung proper. hindi yan yung proper venue, hindi social media. Well, pwede rin kung gusto mong ipaalam, kaya lang kailangan may mapoprovide kang evidence diyan. 'Di ba? Diyan sa accusations mo na yan. Ito na naman, hindi ka na naman nag-iisip eh. 'Di ba? Sa totoo lang, hindi ko rin naiintindihan sa sarili ko na supposed to be against ako sa'yo. Pero bakit care na care ako sa mga ginagawa mo? Kasi alam mo yung nasa akin, alam ko kasi na yung dapat gawin na hindi mo ginagawa, na nakakabwisit, na kung tutuusin, tanga na lang ang engot na lang talagang hindi makakaramdam na yung ginagawa mo ay wag mo dapat gawin. Nagigets nyo ang ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Yung halimbawa, nakita mo na yung isang tao tumalon sa bangin na hindi niya dapat ginagawa. Doon yun ang nakakainis na part eh. Hindi nakakainis na supposed to be, sige, magkamali ka. Yung may nagko-comment sa akin, excuse me, may nagko-comment sa akin, kapag nagkakamali, huwag mong pakialaman. Pero hindi eh. Ang nakakabwisit sa akin, yung para siyang, alam mo, para siyang galis na ang sarap kamutin, na dapat hindi natin kinakamot dahil baka ma-infect. Pero, yung naiinis ka dahil hindi niya dapat ginagawa yung kung matino siya. Katulad niya bigla kang maghuhugot sa hangin ng issue. 'Di ba? Tapos sinasabi mo na naman yung nabiktima ka. Dapat meron kang diyan. Malay mo meron naman siyang ipe-present doon, Kaya lang syempre baka mamaya empty words na naman 'yan, 'di ba? Lalo kang mayayari. Ang mga nakaw na sasakyan. Dahil ako biktima ako niyan, Yung sasakyan ko ninakaw, na i-transfer sa ibang may-ari. Paano natatransfer ang nakaw na sasakyan na walang deed of sale mula sa original na may-ari? Total, kinall out nyo naman ako eh. Di ba? Pero alam mo, natutuwa ako dahil kinall out ako ng mga... Hindi ka natutuwa. Ang basher. Yung mga lahat, konting pagkakamali. No, yan ang ayoko sa lahat. Yung sinasabing konting pagkakamali. I know, maraming tao, or halos lahat, actually lahat tayo, hindi naman tayo perfecto eh. Pero lahat kasi ng pagkakamaling ginagawa natin, may kaakibat kasing responsibility yun. Hindi naman tayo perfecto lahat eh. Halimbawa, ako kahit sa loob ng bahay natin mga kababayan ko, hindi naman tayo perfecto eh. For example, hindi ko naman sinasadya na natabi ko yung baso, nabasag, pagagalitan ako ng nanay ko. Kailangan pagbayaran ko yun. Hindi ako pwedeng palampasin ng nanay ko para sa susunod, hindi ako maging clumsy. Maging mindful ako sa mga Hindi pwedeng dahil ng konting pagkakamali lang. Pag nagkamali ka talaga, may yes, totoo ka naman na totoo naman yung sinasabi na wala kang perpekto katulad ng sinabi ko kanina. Pero lahat kasi ng pagkakamaling ginagawa, may katapat na dapat pagbayaran. 'Di ba? Hindi kasi pwedeng sabihin na tsaka actually hindi konti 'yun eh, kasi ilang beses kang kino-call out ng mga audience men eh. Nagdahilan ka pa nga eh, nasabi mo sa loob ng subdivision, 'di ba? Hindi naman sa national road. Ano ba? Tapos sabi mo konting pagkakamali. Ano ba 'yan? Ako ho ay talagang ang shaky so ay nandito lang sa labas ng gate namin. At yung gate within the road of the subdivision road, Aguirre. Okay? Kami na may bayanihan. So sa loob ng subdivision yung shakies? Hindi ko nabasa na bawal palang hindi naka-seatbelt sa loob ng subdivision. Ano?
Hindi sa loob ng subdivision yun. Hindi naman sa loob ng subdivision yun eh. Ibig sabihin, nasa loob ng subdivision nyo yung yung shakies. Pero kahit na alam ko, the moment na pumasok ka sa sasakyan mo, kailangan mag-seatbelt ka talaga eh. Dahil kaya sa loob ka ng subdivision o hindi eh. Kasi yung accident kasi, hindi naman namimili yan. Ibig sabihin, pag nasa loob ka ng subdivision, hindi ka na ma-aksidente. Ganun ba? Ano ba naman tong dahilan na to, sir? Ang tagal mo na maoblo. Oo, sige. Hindi ko alam yan na bawal Ang tagal mo namang maoblo. pala ang hindi naka-seatbelt sa loob ng subdivision. Usually, pag nagdadrive ako, magsi-seatbelt na ako pagpapasok na ako sa any national road. Kahit na. No. Mali. Nasa ano nga yan eh. Nasa driving school yan, di ba? Hindi. Anong pinagsasabi nito ni sir? Meron nga yung mga palibasa kasi luma na yung kotse mo eh. Yung mga bagong kotse nga ngayon, di ba? Ang ganda ka nagsi-seatbelt. Allergic ko sa pusa ko, sorry. Ang ganda ka pinapakulam na yata ako ni Sir Norman Mangungsin. Ang ganda ka nagsi-seatbelt, di ba? Hindi matitigil yung alarm. Ano ba itong dahilan nito? Hindi. Ano ba, sir? Dapat ano na yun eh. Makakasanayan mo, standard na yun eh. The moment na pumasok ka na sa sasakyan mo, ganun agad. Tinuturo yan sa driving school. Di ba trilyonaryo ka? I'm so sure dahil trilyonaryo ka, nag-driving school ka. Di ba? Ano ba naman tong tapos sabi mo hindi mo alam, ano ba? Sir naman. But within the subdivision road, hindi ako nagsi-seatbelt. Nasa loob ako ng subdivision eh. Huwag mo naman kaming gaguhin. Na, hindi kayo ba, wait lang ha, kayo kakausapin ko, no? Bibilhin nyo ba yung palusot nito? Na syempre, magiging aware ka ba pag lumabas ka saka ka magsi-seatbelt? Kabulshitan yun. Paano kung nagla-live ka, preoccupied na isip mo, syempre drive ka hanggang palabas ng subdivision mo. Hindi mo na maalalang, mag-seatbelt nun? Ano ba? At may pinapakita, ito, sa loob ba ng subdivision nyo to? Sir naman, ginagawa mo naman kaming tanga. Ito rin na nakakapikon minsan eh. Yung ginagawa kang ob-ob, ito sa loob ba ng subdivision to? Yung University of Perpetual Help, yung ikapitong utos, huwag kang magnanakaw. Yan nadaanan mo na yan? Sa loob ba yan? Sir naman, ayan wala kang seatbelt yan eh. Sir naman, ginagago mo naman kami. Ano ba naman klaseng palusot yan? Sa loob ba ng subdivision yon? Ang patakbon mo lang naman dito, 20. 20. Di ba? So, pag palabas ko ng highway, halimbawa, lalabas na ako wag ka sa amin magpaliwanag. Doon ka sa LTO magpaliwanag. Doon ka makipagdebate. ng sukat. Yan. Bago pa lang ako, paglabas na ng subdivision, magsi-seatbelt na ako. Yun. Bullshit. Totoo yun? So, tama. Maganda rin yung bantay sarado nyo lahat ng aking ginagawa at nakikita ko yung aking kamalian. Kasi kanina yung nagpapaalala sa akin eh. Ay, mali yan. Okay. Maraming salamat to. Ngayon, ako lang ay magtatanong. Dahil dyan sa pag-call out nyo, biruin nyo, nandun lang ako sa may Pizza Hut. Nasa gate lang namin yun. Kahit na. Siyempre, papasok na rin ako sa subdivision. Kita mo, inamin mo na papasok ka pa ng subdivision. Wala ka na sa ng subdivision. Papasok ka kamo eh. ng kung saan ako nakatira, ay hindi na ako nag-seatbelt. Usually, kasi bullshit. Kahit na. Kumbaga, ang aksidente kahit kailan nangyayari yan.
kakapasok mo pa nga lang ng kotse, di ba? Alam mo yung, ano ba yan, yung SUA, sudden unintended acceleration, may namatay nun sa sa NAIA, di ba? Yung bata, yung naapakan yung gas. Maraming nangyaring aksidente kahit hindi ka pa umaandar. Ano ba, sir? Wala naman traffic light. Nagets nyo? At saka bawal pala yun. Kahit nasa loob ng subdivision, bawal na hindi Bawal pala yun. mag-seatbelt. Hindi, wag ka dito magpaliwanag. Doon ka magpaliwanag. Pumunta ka sa LTO. Maraming salamat to at nakikita nyo yung aking pagkakamali. Di madali nang itama yan. Kaya, kung yung maliit na bagay nakita ng LTO, bakit yung complaint ko hindi nila makita? Nag-complain Bakit yung sasakyan ko? Wait lang, nag-complain ka ba? May formal complaint ka ba na hinain? Kailan yun? Diba? Baka naman nagko-complain ka sa bahay mo lang. Stolen na nireport ko sa HPG. Nireport ka daw sa HPG. May report ba? Ay na-transfer nang wala akong pinipirmahang deed of sale. Magsalita ka, Lakanilaw. Ikaw, kino-call out kita. Nako, nag-call out. Marcos Lakanilaw ng LTO. Paano na i-transfer yung sasakyan ko na stolen car sa register ng LTO na walang proper documentation at fictitious yung ID nung speaking of fictitious, nako, mayayari ka, sir. 'Di ba? Lalo na yung yung passport mo magkaiba sa birth certificate, mauungkat 'yan. May ino-open mo pa 'yan, yung mga fictitious na 'yan, ha. Tingnan mo yung pagiging bias neto ni sir, Bakit daw yung iba, tamo ha? Nang wala akong pinipirmahang deed of sale. Magsalita. Ano sabi mo? Ay, maraming salamat to at nakikita nyo yung aking pagkakamali. Di madali nang itama yan. Kaya, kung yung maliit na bagay nakita ng LTO, bakit yung complaint ko hindi nila makita? Bakit yung sasakyan ko na stolen, na nireport ko sa HPG, ay na-transfer nang wala akong pinipirmahang deed of sale? Magsalita ka, Lakanilaw. Ikaw, kino-call out kita. Marcos Lakanilaw ng LTO. Paano na i-transfer yung sasakyan ko na stolen car sa register ng LTO na walang proper documentation at fictitious yung ID nung naka-avail ng aking sasakyan? Tamo ha? Ito yung tinatawag na hypocrisy, Granting na totoo yun, na may bulok dun sa sistema ng LTO. Ikaw nga mismo, pinangalandakan mo, may kapit ka dyan, Diba? May pull the string ka pang alam na may tinawagan ka kamo. Ikaw nga, nagagawa mo, bawal din yun, Tapos magagalit ka kapag kayong iba hindi dumadaan sa tamang proseso. Hindi ba ka-bullshitan ito, men? Nag-uumapaw yung ka-bullshitan dito. Sorry sir, ha? Sir Norman, ha? Pero nag-uumapaw yung ka-bullshitan nitong video mo na to. Nanging question ka na ikaw rin mismo ay hindi ka umaayon din sa sistema. Ano ba? Sir. Naggagaling-galingan ka, di ba? Naungkat pa yung iba, So, kino-call out ko lang si Yusek o Asek ba yan? Lakanilaw. Na bakit na yung na itatransfer sa ibang pangalan nang walang proper deed of sale? Ikaw nga, ba't nakukuha mo yung information nang hindi ka authorized? Same lang yun. Na tapos kini-question mo yung iba pagka iba ang gumawa ng illegal. Ano ba? Nagtatanong lang po ako. Baka ho pwede pakiimbestigahan nyo rin yon. Hindi. Ang problemahin mo, yung problema mo muna. Yung kakaharapin mo sa show cause. Nililihis mo
Hindi. Hindi mafi-fix yun. Kahit na magturo ka pa ng iba, minsan ugali din ng mga ano yan eh, no? Ng mga naiipit. Yung magtuturo ng iba. Ayusin mo muna yung problema mo, men. Kung ano yung pinapashow ko sa'yo, then saka mo namang questionin yun. Kasi magkaibang topic yun eh. Di ba? Yun lang gusto ko. Pakiimbestigahan nyo rin, oh. Sasagutin ho namin yan na yung show cause nyo sa akin. Walang problema yan. Pero sana ho, sagutin nyo rin yun sa akin. Paano ho na i-transfer yung ninakaw na sasakyan ko sa ibang pangalan? Kompleto ho ako ng report ng HPG. O, dalhin mo rin yon. Sige nga. Yung hindi ko pagsi-seatbelt sa loob ng subdivision, nakita nyo po. Sinuspindi nyo yung aking lisensya. Wala pong problema. Susunod po ako. Di ba? Magpapail po kami ng sasagot po kami ng proper. Ako naman ho ay magtatanong sa inyo, lalo na sa iyo, ASEC ba o USIC Lacanilaw? Marcos Lacanilaw? Bakit yung mga nakaw na sasakyan, napapayagan yung naitatransfer ang pangalan kung kani-kanino? Eh alam nyo namang nakaw. Alam na ako, mabigat na ano yan, men. Di ba? Alam mo, minsan, dapat iniisip mo rin yung dinadaldal mo eh. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin yan eh. Di ba? It is not wise na mag-open ka ng ng ikakapahamak mo. 'Di ba? Sabi mo may mga records ka, no? Pero hindi sa social media dapat gumawngaw eh. Okay lang sana kung yan ay nilapit mo na doon at hindi ka pinakinggan or pero contradicting yung sinasabi mo, may kapit ka diyan, 'di ba? Tapos ngayon, kukwestiyonin mo yung LTO. Malakas ka dyan eh. Sabi mo eh. Ibig sabihin, hindi nyo bine-verify ng maayos yung mga dokumento. Ganun po ba? Oo, kaya nga nakalusot yung name mong FLM. Ganun po ba? Meron ho ako, kompleto po ako ng HPG report. Ninakaw ho yung sasakyan ko. Abay, nagulat ho ako, nakatransfer na sa ibang tao. Diba? Kasi yung maliit na pagkakamali ko, kung yun may pagkakamali, talaga na inaamin ko naman nandito ho ako sa loob ng subdivision, hindi ho ako nag-seatbelt. Totoo po yun. Pero pag lumabas na ho ako sa gate ng subdivision, nagsi-seatbelt na. Nasasabi mo lang kanina, nung sa Pizza Hut ka, papasok ka ng subdivision, hindi ka naka-seatbelt. Ano ba? Sir naman. Oo, ako. Totoo rin po yun. Hindi ko naman ho alam na bawal pala ho na huwag mag-seatbelt sa loob ng subdivision. Kinall out lang ho kayo ng mga basher ko, sinokos order nyo ako. Maraming salamat. Pinapalabas kinall out po. Pinapalabas na uto-uto ang LTO sa mga basher niya, oh. Sagutin po namin yan. Sinuspindi nyo lisensya ko, okay po. Maghahanap pa ho ako ng driver. Pero baka naman pwede ko rin Di ba si Casper, i-call out dahil ang galing-galing nyo po. Yung maliit na bagay, nakita nyo, USEC Lacanilaw, Marcos Lacanilaw. Baka pwede ko rin ho kayo i-call out. Bakit ho yung sasakyan ko nanina? Ulit-ulit na lang yung sinasabi niya. Well, tingnan natin kung ano yung magiging development dito, no? Doon sa pagharap niya sa LTO. Kailan kaya yung pagharap niya? Tingnan nga natin, makichismis nga tayo kila Sir MG. Kasi naman eh. Ano ba? Pwede naman kasing kung ano yung problema muna, yun muna yung sagutin. Tsaka mag-o-open ka pa yung problema, ang dami mo pang problema na haharapin. Tingnan natin. Si Food Genius. May bagong development ba? Ano to
Hindi, may video ba ito sa sa ABS-CBN News? Bakit naka-blur to ng mainstream media, GMA7, Rappler? Diba? Sabi ka na, baka daw po kasi mapaglihian ng mga buntis. Kawawa naman nagbubuntis. Anyway, diba? Subaybayan natin yung, mga susunod na mangyayari. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.